Eh, dahil nga minahal ka ng mga fans as Professor Jack, may mga nagpadala sa amin ng mga questions, nanghihingi ng advice. Bring it on. Oo, Prof. Jack, bakit ganon? Ang girlfriend ko, nakikita kong mas masaya kapag kasama ang tropa niya. Anong dapat kong gawin? Prof. Jack. Mas masaya siya pagkasama tropa niya. Baka naman best friend niya yun. Baka naman mas nauna yung mga kaibigan niya na yun kaysa sa'yo. Baka naman meron silang mas pinagsamaang malalim na sa inyo. So, intindihin. Kumbaga, intindihin mo. Intindihin mo na lang kasi huwag ka na lang mag-overthink or isipin mo talagang friendly lang yung girlfriend or boyfriend mo, di ba? Ito naman kasi may mga kanya-kanya privacy tayo kumbaga eh. Minsan gusto natin papaalam tayo na kasama natin yung tropa natin, di ba? Or kasama natin yung meron kang lakad or etc. So minsan hindi okay din naman kasi yung meron kayo sari-sariling lakad para healthy pa rin yung relationship nyo. Basta alam nung kapartner mo kung nasan ka, mag-update kang nasan ka. I-secure mo lang sila na hindi sila mag-worry na ano ba nangyayari na sa'yo, na-aksidente. And no secrets, ano? No secrets, na-aksidente ka ba or nasan ka ba ngayon, safe ka ba? Yun lang naman ang gusto nila eh. Ako nakatrack ako kaya walang problema. So ganun. Okay, number 2, Prof. Jack. Ano ba dapat mas matimbang sa relationship? Oras na magkasama kayo o oras sa kanya-kanyang buhay? Depende yan eh. Kasi kung yung oras na magkasama kayo eh wala naman siyang ginagawa, why not? Ang sarap kaya nun pag lagi kayong magkasama. Pero pagka meron naman trabaho yung partner mo or meron mga priorities na ikaka-unlad niya rin or ikaka-improve niya, better siguro bigyan din ng oras yung mga ganung bagay kasi para sa improvement yun ng isa't isa eh. Hindi naman yun parang lagi na lang kayo magtititigan, lagi na lang kayo magkasama pero later on magiging problema niya financial or magiging problema niyo yung mga bagay na gusto niyo gawin pero hindi niyo nagagawa. Mas maganda yung merong opportunity sa mga bagay-bagay na posibleng magkakitaan, maging business, etc. or ika-improve ng bawat isa sa inyo. Self-improvement, 'di ba? Kaysa ibagsak mo yung sarili mo. Kaya nga eh. Oo. Ito pa, Prof. Jack. Nakikilala lang daw ako dahil sa girlfriend kong maboka sa mga barkada or sa grupo. Ano ba dapat kong gawin? So, kumbaga, nagkaka-personality lang daw siya dahil sa girlfriend niyang, alam mo yun, yung mabangka. Paano ba yun? Baka naman mas close niya yung mga friends niya na yun. Or against yung friends niya sa'yo. Kumbaga, minsan, kung yung boyfriend ang mabangka, normally, di ba, tahimik lang yung girlfriend eh. Or vice versa. Example, si Aubrey Carampel. Di ba, maboka yan sa lahat. Pero yung asawa niya, parating tahimik lang, nakamasid lang sa gilid. Edi mag-adjust yung mga friends. Bakit? Kailangan ba silang i-please nung halimbawa asawa ni Aubrey or etc. May kanya. Diba? Oo, tama, diba? Kanya tayong mood, respect nyo yun. Hayaan nyo lang sila. Hindi naman kailangan parehas maboka or basta tama, mabait naman, wala namang problema. Kayo ba ni Barang nagkaroon ganyang problema? Kasi si Barang, di ba, machika. Ikaw, hindi ka masyadong machika eh. Hindi naman. Siyempre may mga magkakatrabaho before na naging mga ka-close niya. Like sa Maria Clara Tibara, sa Ayos, yun, mga kasama niya. Ako rin naman, bumabala ako saglit para makakwentuhan din yung iba ko nakatrabaho. Nag-stay din naman ako, pero like ganun lang kami. Wala namang issue sa amin kung, oy, dito ka lang, wag kang lumayo. Oo, wag clingy. Okay, ito pa Prof. Jack, sinundan ko ang girlfriend kong nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero bakit ganon? Parang hindi ko na siya kilala. Nag-iba na yung personality. Give up niya siguro yung kung ano yung meron siya dito sa Pilipinas para sundan niya yung girlfriend niya sa ibang bansa. Pagdating niya doon, kumbaga iba na yung personality ng girlfriend. Na-adapt niya na yun. Oo. I think pagka ganong sitwasyon, pag-usapan nyo, tanongin mo bakit siya nagbago or kung in a bad way naman na kumbaga in a bad way yung pagbabago niya, pag-usapan nyo kung
paano maayos yun. Kung in a good way naman, na nag-improve naman siya, be happy for her or for him. So, sabi mo nga, vice versa yan lagi, di ba? Kung ano yung mga desisyon nyo sa buhay. So, mas maganda. Lagi may communication talaga para hindi na may misinterpret or hindi naiipon yung mga misunderstanding, di ba? Yes, that's true. That's true. Ito last, Prof. Jack. Ano po ang advice mo sa mga lalaking may girlfriend na strong, empowered, self-assured, and successful? For me, ma-proud ka and huwag mong pigilan kung ano yung mga kinaka-success niya. I-adapt mo rin yung mga bagay na kung paano mag-improve sa sarili. Syempre, hindi yung isa lang lagi ang tumitake off. Dapat tulungan yan, parehas kayo na nag-grow. So, sa tingin mo, nag-i-improve yung girlfriend mo sa sarili niya or boyfriend mo sa sarili niya. Kumbaga, subayan mo, mag-improve ka din or mag-discover ka rin ng mga things na ikaka-improve mo or makakatulong sa'yo. Kumbaga, parehas dapat kayong nag-i-improve. Hindi lang siya, hindi lang ikaw. At saka 'di ba, kumbaga personal challenge mo 'yun na parang nakikita ko yung girlfriend ko or yung boyfriend ko, dapat galingan ko rin, parang ganon. It's not a contest, hindi yung contest na ba't ganon siya, ako ganito. You should never compare yourselves that way. Pero dapat nga, yun nga, nag-aangatan kayo. Diba? Ma-inspire kayo sa isa't isa. Strive kayo sa buhay. Parang itry nyo rin yung mga bagay na hindi nyo pa ginagawa. Kasi tayo, parang nature natin mag-stay sa comfort zone natin, di ba? Sa parang matry pa lang natin yung bagay na yun, doon pa lang natin malalaman na kaya pala natin gawin. So, hanggang maaga pa, hanggang bata pa, di ba? Try ka ng mga pwede mong maging makatulong sa'yo, mag-improve ng personality mo or makatulong sa'yo na makapagtayo ka ng business, gano'n. Sa social media naman ngayon, lahat nandyan na ngayon. Kung ano yung mga tips, kung ano yung mga pwede mong pag-aralan, kung ano yung mga pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang, ano yung mga skills na pwede mong improve, di ba? For example, vlogging. Patok na yan. Kung dati wala kang lakas ng loob mag-travel travel vlog or wala kang idea kung paano kunan yung mga yon. Ang dami na ngayon sa YouTube Saka kung ano yung, di ba, kung ano yung hilig mo, kung hilig mo bang magluto, mag-bake, ang daming pwedeng gawin. Di ba? Kung saan ka magiging magaling, yun yung puntahan mo. Yes, nung pandemic nga lang, ang daming naging chef, ang daming naging mga instructor, di ba? Yeah, hindi kasi 'di ba kung sa tingin nila doon sila magiging magaling, why not, 'di ba? All for self-improvement ito eh. Kasi hangga't nandiyan ka, tatanda ka na lang talaga na yun na lang talaga. Pero kung willing ka to learn, to improve, maraming way eh. Yung toxic Filipino trait na macho ang lalaki, dapat siya yung mas successful, siya yung mas malakas. Kaya syempre 'di ba pag naapektuhan ka noon, parang kaya nga, sa akin, kuya, ang lagi kong iniisip, yung pagiging risky ko ngayon na at least, pagka ginawa ko to, kung di man ako mag-succeed dito, natuto ako. Kung mag-succeed ako, mas better. So, win-win situation, di ba? Pag nag-succeed ka, mas okay. Pero pag di ka nag-succeed, natuto ka. At least may natutunan ka. Yung lesson na natutunan mo, hindi pwedeng bilhin ng pera yun eh. Yes. Kumbaga, papareho na experience mo talaga siya kaysa narinig mo lang siya sa sabi-sabi kasi hindi mo paniniwalaan. Unlike talaga yung parang nagawa mo siya tapos biglang na-realize mo ganito nga. Dapat ito i-improve. Parang sa